ensure you have all your personal belongings with you as you leave the aircraft. Also remember that smoking is only permitted in designated areas. You may now use your mobile electronic devices if you wish to do so. We hope that include Qatar Airways in future travel plans. To book your next flight, please visit QatarAirways.com. On behalf of Qatar Airways or Alliance, we wish you a blessed stay in Manila or a safe journey to your final destination. Qatar Airways, going places together. Thank you and have a good afternoon. Ladies and gentlemen, in order to ensure your safety and exercise physical distancing, we will be disembarking the aircraft by row. We ask that you remain seated until the row ahead of you has vacated. We'd like to remind you to wear your face mask while disembarking the aircraft. Thank you. Pictures on Few moments later. Hi, welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para maging updated ka sa aking latest videos na i-upload. So for today's video ay gagawan ko lang ng content itong pag-uwi ko sa Pinas dahil maraming nagtatanong sa akin kung ano ba yung mga kailangan sa airport na pwede nilang paghandaan para hindi hassle sa kanilang lalakbay patungo sa ating bansang Pilipinas. So bago ako pupunta sa aking Nice. mag-haul muna tayo ng bigay sa akin ng Qatar Airways kasi Qatar Airways yung sinakyan ko at saka My God! Wow! Business class. So ito na lang ang bahala yan. So sila yung nag-sponsor nito. So ayan. Finance. And then lip balm. Anti-aging cream. Ayan. Anti-aging cream. Ayan. Anti-aging cream. Ito pa. Tapos ko na po. At saka buksan ko na ito. Bubble gum. So ilalagay siya sa ilalagay siya dito sa tainga para hindi ka makarinig ng ingay. So lalagay yung focus nun. And then kasi business class yung business class yung kinuha ng aking amo na business class yung kinuha ng aking amo na ticket sa akin. So ito pa, may
meron pa silang binigay sa amin. Ito. So, tingnan natin kung ano nasa loob. Doon sa Qatar Airways, kung saan ako hindi na ako nagpalit. So, tingnan natin kung ano ito. Ayan. So, dinala ko na lang long sleeve. Ang purpose nila ito para if in case na gusto mong magpalit ng damit, magpajama ka na. Dalawang slippers. Pajama. Ayan. So, yun yung purpose nila. If ever na gusto mong magpalit ng damit para maging comfortable ka sa pagpapahinga mo, pwede mo. Kaya nila yan binigay sa atin yung purpose nila. So, ayun. So, dinala ko na lang kasi hindi ko siya namin doon. So, sa Qatar Airways, pag business class ka, anytime na gusto mong magpa-ready ng pagkain, gagawan ka nila kasi nga business class ka. Whatever you want na pagkain, makukuha mo. If anytime na gusto mong magpa-ready ng pagkain mo, makukuha mo kasi part yun siya ng binayaran mo as a business class. So, yun nga, ang halaga ng aking ticket is 5,300 Qatar Riyal. Hindi ko lang alam kung before kung magkano nga talaga yung business class ka, pero ngayon is yun talaga yung halaga ng ticket ko is 5,300 Qatar Riyal. So yun, so nakita nyo na kung ano yung nakuha ko sa Qatar Airways, kung ano yung binigay sa amin. And then pag business class, huwag kang mamroblema sa toothbrush at saka toothpaste kasi doon sa toilet may nakahandang at saka toothbrush. So, no need to worry about toothbrush and toothpaste kasi may nakahanda doon. So, yun, nasabi ko na kung ano yung nasa ticket ko, kung ano ba yung sa 5,300 for business class. So, anytime you want na pagkain, magsabi ka lang sa stewardess and they will ready for you. So, ibibigay nila Stop it. Get some help. Kung ano yung gusto mo. So, may menu rin doon. At saka dito sa video ito, i-attach ko na lang yung mga videos na kinuhaan ko doon. So, sa first part ng na to is yun nga about sa pag-travel ko. So, nasabi ko nung bago ako dumating dito, ikukontinue ko yung aking pag-vlog about sa pag-uwi ko dito sa Pilipinas. So, kuuna tayo kung ano ba yung mga kailangan. So, unang-una, pag nasa bansa or kahit na saang destination kayo ng bansa, example, pag may pera kayo, kung wala kayong ATM, or doon sa mga kapwa OFW na gustong uuwi sa ating bansang Pilipinas, mas mabuti pa na yung pera ninyo is ipadala ninyo doon sa pangalan ng kamag-anak ninyo. Ang sinasabi ko lang nito yung mga walang ATM, padala na ninyo yung pera ninyo sa mga kamag-anak ninyo, sa tatay, sa kapatid, sa asawa, sa nanay. Kasi nga, pag doon kayo magpapalit ng pera, lugi po kayo kasi mura po ang palitan sa bansa kung saan kayo nakadestino. So, yun nga, dahil sa mura, ang sabi ko sa bank teller, magpapalit na lang kasi Pinoy yung nag-advise sa akin doon. So, ang sabi ko sa kanya, pwede ba ako magpapalit ng dollar na lang? So, ang sabi niya, ang advice ko sa'yo, ihulog mo na lang yung pera mo kasi ang dollar, maybe, limited ang dollar, maybe, ganun din ang palitan, mura ang dollar. So, yun nga, ang sabi niya sa akin. So, yun, pinadala ko siya sa asawa ko.
Kasi sabi niya, luging-lugi ka pag pinapalit mo yan dito. Pag sa airport ka naman, pag sa airport ka dito sa Qatar, pag magpapalit ka, ganun pa rin. So, lugi ka pa rin. Pag doon ka sa Pilipinas, lugi ka pa rin. So, no choice ako, kaya pinadala ko kasi wala pa akong ATM. So, yun nga. So, nagpa-swab test po ako if in case. Kasi, hindi natin alam kung baka kasi kapag nasa airport na tayo hahanapin sa atin yung swab test. So, ang sabi naman kasi nila, hindi naman hinahanap. So, if in case na lang yan. So, nag-take po ako ng swab test if in case na hahanapin o i-require nila kasi nagbabago-bago ang patakaran sa airport. So, yun na. So, ano ba yung unang gagawin ninyo? Yun nga, sabi ko sa iyo, pag may pera ka, ikulong mo na lang sa kamag-anak mo. Or sino ba yung hinuhulugan mo? Kasi mura po ang palitan natin. Palitan ng piso dyan. So, lugi ka po kapag pinilit mo magpapalit dyan. So, unang-una, ang gawin ninyo, i-check ninyo yung ikama ninyo. Kasi yun po yung hahanapin sa airport. Ang ikama. Tapos, check ninyo kung expire ba. Kasi magiging hassle yan. Magiging hassle yan sa inyong Motherfucker. Bibiyahe. Either kapag hindi ninyo i-sinig yung mga lahat ng kailangan ninyo, maaari kayong iwanan ng airplane. Hindi po nila kayo hihintayin. Yun. So, i-check ninyo kung si ikama ba. 346 minutes later. So, ito. I-check ninyo si ikama kung expire ba. Kasi kapag expired ito at hindi ninyo chinek bago kayo magbiyahe, magiging hassle ito sa inyo. Bakit po? Hahanapan po kayo ng police papers from police. At ang sasabihin nila sa iyo, kasi ako expired ito eh. So ito yung naging problema ko doon sa airport sa Qatar. Kasi tinanong ako kung may papers ba ako from police. Kasi nga expired ito at hindi na renew. So ang sabi sa akin, so doon pa ako sa bahay, ang sabi sa akin ng amo ko, nung inihabitan niya ako sa airport, ang sabi niya sa akin, if in case na may problema dyan, My God! Wow! may problema sa airport, tawagan mo ako at babalik ako sa airport. So yun. So tinanong ako ng stewardess kung may papers ba ako sa police. Ito. And ang sabi ko wala. So kailangan kong yung amo ko nagbayad na ang sabi niya sa akin, nagbayad na siya ng pero hindi ko alam, nagbayad na daw siya ng 1K nito. So kasi yung amo ko police din eh. So nung nasa nasa airport na ako, tinanungan ako ng stewardess kung mayroon ba akong papers from police. So tinawagan ko yung amo ko, nag-usap sila ng stewardess. So ang penalty ko, kasi overstaying ako sa Qatar, ang sabi niya sa akin, kailangan kong magbayad ng 350 Qatarian para sa penalty nito. Pero yung amo ko, ang sabi niya sa akin, nagbayad na siya ng 1K. So hindi ko lang alam. Ba't tinanong pa ako? So okay lang kasi yung amo ko nakipag-cooperate naman siya sa problema niya. So ano pa
pa ba? Ito rin. Tingnan ninyong maigi yung passport ninyo kung expire pa ba or hindi. Kasi magiging problema din natin ito sa airport yung ano natin, yung passport natin. At saka sa Qatar, hindi na po allowed maghulog yung ano, hindi na po pwede yun nga, sabi ko, kailangan ng ito kasi magiging problema nyo ito, lalong-lalo na pag naghulog po kayo ng pera. Kasi kailangan po talaga hindi siya overdate na, kasi ang extension lang nito after niyang mag-expire is 3 months, and after nun wala na. So may penalty na po ako kasi na June. So nahirapan po ako nung una na maghulog ng pera ko kasi nga expire po siya. So ang sabi sa akin ng bank teller, gamitin ko yung driver namin kasi one chance na bibigyan niya ako kasi mapauwi na ako. So nakiusap ako sa kanya, nabigyan mo ako ng chance kasi no choice na ako. So ginamit namin yung ID ni driver sa pagpapadala ng pera ko. Sayang naman kasi yung kaltas kapag pinilit mo, doon na lang magpapalit ng pera. So pangalawa, after or before your flights, maybe 3 days before your flights, mag-login po kayo sa balikpinas.ph kasi hahanapin po yan. Pagdating ninyo doon, pagkatapos nilang maano ito at saka yung passport ninyo, hahanapin po sa inyo yung balikpinas.ph kung nakalagin po kayo. Wala na pong Red Cross na yun. Yan na po yung pumalit kay Red Cross, yung balikpinas.ph. So kailangan about doon sa problema nila na doon sa PhilHealth card, no need na po ang PhilHealth card kung wala po kayong dalang PhilHealth card dyan sa bansang pinagtatrabahoan ninyo. Ang ilagay na lang po ninyo doon is NA /A. So yun lang po yung ilagay ninyo kasi hindi naman po ninyo dala. So hindi niyo naman alam yung number ng PhilHealth ninyo. So ako kasi dala ko yung PhilHealth ko. So nilagay ko na lang yung number na ko. Pero yung sa mga walang PhilHealth, ang anuhin nyo na lang is NA. So sa pag-login ninyo or sa pag-fill up ninyo doon sa kung ano yung mga hinihingi ng balikpinas.ph, ilagay ninyo, ang lagyan lang ninyo mga naka-red. Ilalagay ko dito sa video ito yung sinasabi ko sa inyo kung ano ba yung mga naka-red na kailangan ninyong ilagay dito. Kung ano yung mga naka-red lang, nakamarkang red lang ang mga fill up ninyo. So yun yung pinaka-importante. So paano ba mag-login nga? Okay. Kailangan nyo ng active email account, Gmail, Yahoo, Manindo, dyan. Kailangan nyo ng email account active, alam nyo yung password, at nakalagin yun sa Gmail account niyo. Kasi pagkatapos yung mag-fill up doon sa balikpinas.ph ay balikpinas.ph ay isi-send nila sa email ninyo yung barcode ng balikpinas.ph. Bakit mahalaga yung balikpinas.ph? Pagdating nyo dito sa Pilipinas at mag-suswab na kayo, doon papasok doon nyo i-monitor yung resulta ng swab test ninyo. Doon nyo i-monitor yung result of swab test at ipapakita nyo after pag nakumpleto nyo yung 10 days
na kumpleto yung 10 days na quarantine natin dito sa hotel. Example, pag pauwi na po kayo, time na ng pauwi, bababa na po kayo, mag-check out na po kayo. So, ipapakita niyo po yun, result, doon, yung barcode, doon po, i-scan po nila, yan, doon po pasok yung result ng swab test ninyo. Hindi sa email account. Hindi po sa email account papasok yung result. Tayo po yung magmo-monitor sa result ng swab test natin. Hindi po yung mga taga-OWA dito, hindi po sila yung magmo-monitor, tayo po. Kaya importante po yung barcode ng balikpinas.ph. At yun. So kung naintindihan niyo ako, so sa balikpinas.ph, doon papasok yung result ng swab test. Kayo po yung magmo-monitor. Kayo po yung magmo-monitor kayo po yung sa kung sino yung may-ari ng barcode ng balikpinas.ph. Sila po yung magmo-monitor ng result ng swab test nila. Hindi po ang OWA. So kailangan po before flights 3 days is kailangan na ihanda na ninyo at nakalagin na kayo doon. So pangalawa, hindi naman po ako tinanungan ng Trace App at saka OASIS ng OWA. Pero sinali ko po yan sa hinala ko. Nag-upload po ako ng Trace App. Makikita niyo po yan sa Play Store. So, search nyo na lang ang Trace App at lalabas po yun. So, meron din po kayong fill up na doon bago po ma-activate yung Trace App ninyo. And then, sa OASIS. So, dito sa video ito, ilalagay ko yung link ng OASIS at ilalagay ko rin yung link ng balikpinas.ph. So, yun yung pinakakailangan. So, ano pa ba? Pangatlo, huwag pong kalimutang magdala nitong kahit 3 ballpen lang. Okay na yun, basta gumagana lahat. Kasi, pagdating niyo doon sa nasa airplane na po kayo, may dalawang papers na kailangan yung i-fill up. Kasi kailangan yun, pagdating nyo na sa Pinas, kailangan nyo silang i-fill up. Yun nga ang sabi ko sa inyo, bago kayo bababa, itatanong sa iyo ng LGU kung nasaan na yun. So, yellow card at saka white card na may nakalay na red yung papers na yan. So, maliit lang siya na papers, mga ganito ata. Sa ganitong size ata niya ng passport kalaki. Yung card na yan. Kasi hahanapin yun So, kailangan lang talaga ng tiyagaan, pasensya. Kasi nga, marami ka pang pupuntahan pag pagdating mo sa airport sa Pilipinas. So, ito. So, mag-notebook din po kayo or magkuha po kayo ng isang notebook or dalawang notebook. Ayan. Dalawang notebook or isang notebook. Isulat nyo doon yung pangalan ninyo, kompletong pangalan ninyo sa passport, number ng passport ninyo, and number ng taong pwede nyong i-contact, pwedeng makontak sa inyo, yung taong kamag-anak natin sa probinsya, number man yan ng nanay or asawa or kapatid or ano dyan na pwede nilang i-contact, and then kumpletong pangalan ng barangay natin. So, kasi ang purpose doon, bakit? Ang purpose doon para hindi na kayo
hindi na po kayo mahirapan na maghulbot-hulbot or magkuha sa inyong bag na ano ba tong ano to, ganito. So yun po yung purpose doon. So ano pa ba? One eternity later. 3. So yun lang sabi ko sa inyo. And then pangalawa, sa isang papel naman, ilagay na ninyo kung Muslim kayo or Muslim kayo or Catholic. Kasi kailangan niyo yan pagdating niyo dito sa lakihan niyo po. Kasi yung na yon, yung papers na yon, pag napunta na po kayo dito sa hotel, ay yun, pag nasa kwarto na kayo, yung may bangko dito na ilalagay niyo doon sa labas at ididikit niyo doon sa bangko kung Muslim kayo or Catholic, kasi para pag every time na maghanda sila ng pagkain, mabigyan kayo ng pagkain na nararapat sa inyo. Kung Muslim kayo, mabigyan kayo ng halal na pagkain kasi nagsaserve sila dito ng pork. So alam naman natin na hindi tayo kumakain nun. So yun yung purpose doon. Kaya sinabi ko sa inyo, kailangan nyo ng 2 papers para para isulatan nyo ng Muslim kayo. Para pagdating nyo dito sa hotel, i-attach nyo doon sa upuan. Yung upuan ilalagay doon sa labas. So ganun yun. Kasi doon nila ilalagay yung pagkain ninyo at kayo magbukas na lang kayo ng pintuan para kunin yung pagkain ninyo. So okay. So pagdating namin doon sa airport, kinuha sa amin yung ano ba yan? Yung yellow card doon sa tapos lagyan niyo rin kung kapag DH kayo sa land kayo doon sa yellow card, lalagyan niyo ng land base at saka doon naman kung yun nga, kasi two different works yung doon natin doon tayo sa land kasi sa lupa tayo nagtatrabaho, tapos yung mga nasa dagat naman sa mga barko, yung mga seaman, yun, sea base ang kailangan nilang ilagay doon sa papel na yun, yellow. So ano pa ba? So pagdating namin dito sa yun ang hiningi sa amin, yung yellow card. Tapos pagdating naman namin sa second step, may mga coast guard doon. So binigyan kami ng papel. So finila pa namin ulit yun. So pagkatapos namin doon, gi-assist na kami doon sa pang third part. Nakikita namin kung saan yung mga bagahe namin. Nakikita na namin kung saan yung mga bagahe namin. Doon naman kami, binigyan naman kami ng pagkain. So tinanong kami kung anong religion ninyo, kung Muslim ka ba or ano, kasi para mabigyan ka nga nila ng pagkain na nararapat sa iyo. So yun yung assessment na maganda ngayon sa OWA, kasi ina-assist talaga nila yung mga OFW na dumarating sa bansang Pinas. So yun, after noon, doon sa pang third part na nakikita na namin yung mga bagahe namin, wag po kayo I will remind you po na wag po kayo mag-alala sa bagahe, kasi ang staff po ng taga-airport yung mag-a-assist. Hindi na po like before na kayo pagdating nyo at bababa na kayo sa airport, diretso na kayo sa bagahe ninyo. Hindi pa po. Kasi nga yun, may mga papel-papel pa po kayo na fill upan, form na kailangan i-fill up. So yung yung bagahe ninyo dun sa pinaka last part, pinaka third part na namin, nakikita na namin nakahilera. So after doon sa third part, bakit doon kayo sa third part, doon sa nagbibigyan na sila ng pagkain? Kasi bibigyan po kayo ng bibigyan po kayo nito.
Ayan. OWA Programs and Services. Yan po yung ibibigay sa inyo. And then, may naka-attach na Manila Hotel. So, i-attach nila dito kung saang hotel ka i-quarantine. Kasi, doon sa ibang thing na kasamahan ko sa Qatar. Sorry. Sa mga kasamahan ko sa Qatar Airways ay may ibang, so naghanap yun nga, yung OWA parang gi-divide nila yung mga dumating. Hindi lang iisang hotel kami. So ito, i-attach nila sa bakit importante ito. After mo makuha yung mga bagahe mo, ibibigay mo ito doon or ipapakita mo doon. Kasi itatanong sa'yo or i-assist ka nila kung anong bus ka sasakay na maghahatid sa'yo kung saang hotel ka i-quarantine. So, wag po kayong mag-alala na nag-iisa kayo kasi marami po kayong kasamahan na na magku-quarantine at sasakay sa bus na yun. So yun yung sinasabi ko sa inyo. Then after nun, pagdating niyo dito sa Manila Hotel, hindi pa po tapos yung fill up form. Mayroon pa po kayong i-fill up form. So 12 seconds. bago ka makapasok sa kwarto mo, mayroon ka pang i-fill up form. Kaya nga sabi ko sa inyo, be ready doon, ihandanin ninyo yung pangalan ninyo, complete address ninyo sa probinsya, number na pwedeng tawagan nila sa probinsya ninyo, at saka passport number, kasi yun talaga yung pinaka hinihingi. At kung anong ka, Islam ka ba or Catholic or ano dyan. So okay, bakit ko sinabing dalawang papers kayo? Kasi nga yung isang papel, sulatan nyo na ng Muslim kayo, Muslim, para i-attach nyo sa ano. So pagdating nyo dito, yung mga taga-labi, yung mga taga Manila Hotel, yung kukuha ng mga gamit ninyo at ilalagay sa inyong kwarto. So para po maano naman sila, magbigay na lang tayo ng konting tip. So yun lang sabi ko sa inyo. And then pinaka-last pala na pinaka-last pala na advice ko, pag nasa Qatar kayo or saan ng destination kayo ngayon, magpalit na po kayo ng pera, kasi nga magpalit po kayo ng pocket money ninyo, kasi dito kailangan nyo rin yung pocket money, kasi bibili po kayo ng adapter. Ayan. So kailangan natin ito para makapag-charge po tayo ng cellphone natin. Adapter at saka SIM card. So ang halaga nito is 100. Ang halaga naman nito is 100. So ibebenta nila ito sa bus. Yun. So ibebenta nila yan sa bus. Ibentahan nila kayo sa loob ng bus. So adapter. So need nyo ito kasi hindi kayo makakapag-charge. Hindi po kayo mabasa sa quarantine hotel. Kailangan po yun nga. And then advice ko lang po sa inyo, pag before po yung flight ninyo, kung mahilig po kayo sa kape, bumili na po kayo ng kape, biscuit, and noodles cup, and then shampoo, toothbrush, toothpaste, ayan, shampoo, sabon, ganyan, and Panadol na rin, Vicks,
Kasi nga, hindi po kayo pwedeng hindi po kayo pwedeng hindi po kayo pwedeng lumabas ng quarantine hotel. Hindi po kayo pwede kasi may penalty po sila pag lumabas po kayo. And then, pag may kamag-anak naman po kayo dito, hindi rin po pwede. Ang tinatanggap lang talaga nila na pwedeng ipadala sa'yo, gamot, na toothpaste, sabon, yun lang. Sa pagkain naman po, ang sabi nila, kailangan nakatight or nakatakip masyado yung pagkain na ihatid sa'yo kung galing sa kamag-anak mo. Hindi ka rin po pwedeng mag-order dito sa mga resto like Jollibee, McDonald's. Hindi po kayo pwedeng mag-order nun. So, after nung fill up na namin at ibinigay na sa amin yung number ng aming number nito, after nung binigay na sa amin yung ganito namin, binigyan nila kami ng menu ng Manila Hotel na pwede, kung gusto nyo mag-order ng pagkain, ayan, dito kayo, may nilagay din silang number dito kung gusto nyong mag-order ng pagkain. So, yun nga ang sabi ko sa inyo, bawal na bawal sa kanila yung pinagbabawal nila kasi nga natatakot sila or nag-worried sila na wala ka pang swab test. Kasi di ba pagdating natin dito, hindi naman tayo hindi tayo positive. Yun, nung nag-order sa kaka-order, natatakot sila na baka mapasukan ng virus yung pagkain na in-order natin. So yun yung nila, purpose nila na bakit pinagbabawal nila. So dito po sa quarantine hotel, kailangan lang talaga natin ng kailangan natin yung sobrang pagpapasensya, yung sobrang pahabaan ng pasensya kasi nga 10 days tayo dito, walang labas po, dito lang po sa kwarto natin. Yun lang. At saka meron pa po akong ituturo sa inyo kasi naano rin ako baka pagdating nyo dito is hindi nyo alam kung paano gamitin yung card. Yung card ituturo ko sa inyo, wait lang. Ito po yung card natin, di ba? So, ayan. Kailangan natin i-insert yan dyan para gumana po yung light at saka aircon natin. So, yun nga po, about naman po sa pag-uwi natin sa probinsya natin, kung ano pa ba yung mga kailangan. Gagawan ko ng part 2 itong video ito kasi hindi ko pa po alam kung ano pa ba yung mga kailangan about doon sa pag-uwi natin sa probinsya natin. Kung sino ba yung maghahatid sa atin or allowed ba magpasundo ng kamag-anak sa airport sa atin. So yun lang hindi ko pa po alam at hindi ko pa po sure. Okay? So sa mga nag-worried kung sino yung gagastos ng pauwi natin sa Pilipinas, sa probinsya, sino yung gagastos noon, ang OWA po ang gagastos ng pauwi natin sa probinsya. So wala po tayong pwedeng ikabahala doon. About naman po sa pagkain, 3 times silang nagbibigay ng pagkain dito, breakfast, lunch, dinner. So wag pong problema sa pagkain dito kasi hindi po kayo magugutuman dito. So libre po yung pagkain dito, libre po lahat, libre lahat. Ang OWA ang bahala, tubig man yan, libre po ang lahat dito. Either lang doon sa coffee, sa sabon, toothpaste, ang ganyan-ganon. Pero pagdating nyo naman po dito, kasi nga hotel, meron silang ilalagay sa banyo na toothpaste, toothbrush, maliit na toothpaste, at saka yun, sabon. Pero maliit lang, mga ganito lang kaliit ata, ganon.
So, yun nga sabi ko sa inyo, bago kayo mag-flight, maghanda na kayo ng pagkain ninyo. Kasi, wala pong labas-labas dito. So, yun, maraming salamat sa inyong panunood sa aking video. At sana po maintindihan ninyo ang lahat ng mga sinasabi ko dito. And sana po nakatulong ako doon sa mga kababayan nating gustong umuwi sa Pilipinas ngayong panahon ng COVID-19. At sana po naintindihan ninyo mga dapat ninyong ihanda bago kayo mag-flight. And gagawan ko po ito ng part 2. Sana po wag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube. Pindutin niyo yung subscribe button, pati na rin ang notification bell at like. Salamat po.